I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nakikita nyo yan mga kababayan? Ay nako po, kakaiba ng panahon ngayon. Hindi na sila natutulog. So dahil sabi dito mga beswa, sinampahan ng patong-patong na kaso. Agay. Ito basa natin para kompleto detalyado. Sabi ng UNTV News and Rescue. Agay. Sabi dyan mga kababayan, patong-patong na kaso ang isinampa sa Office of the Ombudsman laban sa isang kongresista at dalawa pang opisyal ng gobyerno sa Tarlac. Oh my goodness! Anyari. May kaugnayan ng kaso sa pagkakasangkot ng mga itong sa umano'y mga anomalyang infrastructure project sa kanilang probinsya. Oh my gosh, grabe kayo. Kawawa naman yung nasasakupan nyo. Kasi may nakita akong video mga kababayan, nasira yung pinakadiki yung daluyan ng ilog ba dyan sa Pasig. Nakita ko yung sa diki sa gilid nasira. Ewan ko lang kung ginawa nila. So makikita mo naman doon na for sure substandard. Alam mo nyo na. Di ba? May kickback. Tinipid ang simento, tinipid yung mga bakal, wala na. Ayun. Oh my goodness. Eto na naman. So ito, pakinggan nyo po yung sinabi niya ni Madam, kung sino po ang sinasampahan nila ng kaso. Nako, eto na po ang takdang panahon para maisiwalat itong talamak na korupsyon. Nag-umpisa ito mga kababayan 2018. Agoy, nako, walang sumisita sa inyo, kaya yan, sinita kayo ni PBBM. Aligaga kayo ngayon. Lumiliit na mga bitlog nyo, Bunggunayo. Ilocano pala ito mga bes. So dahil dito mga kababayan, para kumpleto detalyado, eto, panoorin nyo. Eto na. DPWH. Siya ay sitting congressman mula ng 2022 at re-elected nitong 2025, pero siya ay contractor at ang matindi, siya yung pumipirma ng mga kontrata sa DPWH. Patong-patong na kaso ang isinampa ng grupong United Filipino Against Crime and Corruption laban sa 3 government officials sa probinsya ng Tarlac. Kasama na rito ang Anti-Plunder Act, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Unexplained Wealth, Violation of Government Procurement Act at iba pang kasong administratibo. Isinampa ang mga ito laban kay Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera, Concepcion Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera na asawa ng kongresista, at Department of Public Works and Highways Tarlac 1st District Engineer Neil Farala. Ayon sa grupo, bunsod ito ng mga umano'y lantarang conflict of interest dahil sa halos 600 million pesos o katumbas ng 13 government infrastructure project contracts na nakuha ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation na pagmamayari ng mambabatas. Yung asawa niya, siya yung sitting vice mayor ngayon ng Concepcion Tarlac. Siya yung ingat yaman ng kanilang korporasyon. Alam ni District Engineer na congressman siya, pero binibigyan siya ng kontrata siguro gamit ang kanyang impluensya. Ayon sa mga ebidensya ng grupo, nagsimula ang paggagawad ng kontrata noong 2018. Ipinagbigay alam na rin nila ito sa pamunuan ng DPWH kamakailan at pinaiimbestigahan ang mga ipinundar na ari-arian ng mag-asawang politiko. Marami silang luxury cars, yes. Yun ay pinaiimbestigahan din namin nandito. Mga properties nila, marami sila. So, paka-billion ang kanilang properties. In just short period of time, nakapag-accumulate sila ng ganon. Ayon naman kay Ombudsman Crispin Boying Remulla, susuriin ng kanilang opisina ang mga ebidensyang isinumite ng mga nagrereklamo. Ang gagawin dyan, upon evaluation and validation of documents, kasi yung evidence yan, kasama na yan, sabi sa akin, kasama na yung ebidensya, di ba? Ma-validate lang natin yung documents kung siya talaga, o kung walang pagbabago sa official documents na dapat i-contain ng isang complaint. Yun yun.
tutuloy na natin ang PIN after validation. Asahan na rin anya ang paspasang pagkakaso sa Sandigan Bayan, maging ang magiging proseso ng pagbabalik ng mga umano'y ninakaw na yaman o restitusyon. Sinubukan naman ng UNTV na hinga ng reaksyon ng mambabatas sa issue, ngunit wala pa itong tugon dito. Wala rin ito sa kanyang opisina sa House of Representatives ngayong araw. So yun mga bes, narinig nyo? Ay, nako po, naglabasan na. Dapat ang ating mga netizen, yung mga kababayan natin sa kanya-kanyang lugar, dapat matapang kayo, 'di ba? Pag alam niyo na mayroong nangyayaring hindi maganda sa mga namumuno sa inyo, huwag kayong mag-atubili na magsumbong sa ombudsman. Gora kayo. Kasi para yan sa kapakanan ng nasasakupan nyo, yung mga kababayan nyo dyan. Tulad itong ginawa ng madam. Sinampahan niya po ng kaso itong mag-asawa. Naku po, congressman pala ito, tapos contractor pa. Correct me if I'm wrong. Naku po. Anyari mga bes. Ayan na nga ang sinasabi natin. Oh my goodness, labasan na ito. Maganda yun no? Sa bawat probinsya, saan man sa sulok ng Pilipinas, huwag kayong mag-atubili na magsumbong ng kaso sa ombudsman. Kanya lang, mag-ingat po kayo kasi hindi nyo alam maaaring mangyari. Kasi, alam nyo naman mga yan, mapera, kaya kayong itumba. Yan ang sakit ng mga tao. Di ba? Pag naargabyado sila, pag sinusumbong sila sa pinakamataas, gagawa sila ng paraan, hindi kayo naloka. Mahilig sa yung mga tao mahilig magbayad ng hitman, alam niyo kung anong ibig ko sabihin. Yan po ay minsan namamana nila sa mga nakaraang administrasyon. Di ba? So dahil dito mga bes ay marami talagang naisuwalat na kapalpakan ng mga ibang politician. Hindi naman lahat, selected lang. Kaya kawawang Pilipinas, kawawa po yung mga nasasakupan ninyo. Hindi nyo man lang inisip, no? Diyan sa lugar na yan, siyempre, huwag nyo sabihin na walang mahirap dyan. Siyempre, may mga mahihirap dyan, mga kababayan. Diba? Yung mga nagtitinda sa palengke, dala-dala ang bilaon nila, hindi nyo man lang sila naaabutan, diba? Ng financial na tulong para madagdagan ang kanilang puhunan. Yung tipong ganun baga, sa simpleng pamamaraan mga kababayan, malaking tulong na po yun sa kanila. Kung nakikita nyo, pumunta kayo sa palengke, di ba? Makikita nyo, nandun sila sa gilid ng kalsada, nagtitinda, ilalapag nila yung mga sako nila para magtitinda sila sa mga gulay nila, natanim nila. Di ba parang napaka-unfair ng sitwasyon? Ikaw nasa ka? Ikaw ang pinuno, tapos yung mga mayroong mga budget para sa iyo, no, sa nasasakupan mo, tapos ang ginagawa mo halos binursa mo na, parang tipong ganun, 'di ba mga kababayan, yung tinatawag na komisyon, kickback. Ay grabe, kawawang mga Pilipino na naghihirap, lalong naghihirap, mga mayayaman lalong yumaman. Kaya pala tama yung mga napapanood ko, yung mga nababasa ko mga kababayan, na sinasabi nila yung iba kaya tumatakbo sila sa mga posisyon na ganyan kasi maraming mga pera silang nakukulimbat. Parang naghihinala na ako. Totoo talaga, no? 'Di ba? Kasi itong karamihan na sasangkot sila empleyado sila ng gobyerno. Hindi kayo naloka. Talagang maraming pera sa sa pamahalaan, lalo na sa kaban ng bayan. Pero dahil sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., nabunyag ang mga yan, mga beswa. Na-expose sila lahat. Kaya marami pa yan, mga bes. Kaya laging sinabi, there's more. So, kayo mga beswa, ano po ang komento nyo dito? See you again on my next upload. Bye-bye-bye and babush. God bless Philippines.